Good morning guys. So ayun po, linggo na naman po ngayon. Time check muna po tayo. Mag-alas 11 na po ng tanghali. Sa ngayon po, kakain muna po ako ng lunch. Dahil tuwing walang pasok po guys, hindi po ako kumakain ng almusal. So, isi-share ko po ulit sa inyo yung mga ginagawa ko tuwing linggo. So, ito nga po pala yung ulam ko ngayon, yung natira kong tuyo kahapon. Tapos may naiwan pa po na konting kanin na kakainin ko po ngayong lunch. Weather check tayo ngayon guys. Yan po, sunny day po ngayon. Maganda-ganda po ang panahon at maaraw po ngayon. Di po tulad kahapon na maulan po. Okay po, kakain na po tayo ng lunch. Ito po yung konting kanin, tapos itong ulam pong tuyo. Masarap po ito guys. Ito po yung nakakabis na ulamin sa Pilipinas. Buti na lang po, nakadala po ako ng tuyo. So bago po tayo kumain, magdadasal muna po ako. Ito na yung tuyo. Ito po yung tuyo. Nakakabis po itong kainin guys. Buti na lang may naiwan pang tuyo. Tapos na rin po ako kumain ng lunch ko at nakapaghugas na rin po ako ng pinagkainan ko. So ang gagawin ko na lang po muna ngayon ay maglilinis muna po ako ng bahay. Bale, ang gagawin ko lang po dito guys, i-vacuum ko lang muna po yung sahig dahil nalinisan ko na po ito last week. At hindi pa naman po masyadong marumi. Dito na po ako ngayon sa labas guys, at dahil Sunday po ngayon, pupunta po tayo ng simbahan para po magpasalamat kay Lord. Actually guys, every Sunday po talaga ako nagsisimba. Lalo na po pag wala po akong ginagawa tapos wala pong pasok sa trabaho. Talagang po guys, talagang magdadasal po ako nun pagka linggo. Dito na rin po ako sa Eki guys para sumakay po ng train papunta po ng simbahan. Halos 30 minutes lang naman po yung layo mula po dito hanggang sa simbahan na pupuntahan ko guys. Hindi naman po kalayuan, pero ang maganda po dun sa simbahan na yun, marami po tayong mga kababayang Pinoy na makikita doon. Siyempre, masaya na po talaga ako guys pag nakakita po ako ng mga kababayan natin na nagsisimba tuwing linggo. Tapos yung iba po doon ay kakilala na po natin bilang kaibigan natin guys. Parang feeling ko po, nagkakaisa po tayong mga Pilipino na nandito sa Japan, lalo na po pag linggo. Kaya sana balang araw, matatagdagan pa po yung mga kaibigan natin, lalo na po yung mga kababayan nating mga Pinoy. Dahil masaya po talaga guys pag sama-sama po tayo na nandito sa Japan. Siyempre mahirap naman po mag-isa dito guys. Talagang nakakalungkot po talaga. Iba po talaga pag may karamay ka, pag may kasama ka, talaga mas masaya na po yun. Kasi pag nagka-problema tayo din yung magdadamayan. Imbis na isolo natin mag-isa, which is mahirap naman po gawin yun. Talagang po guys, talagang magkikim-kim lang tayo ng sakit dito. Pag tayo lang po mag-isa at wala tayong wala tayong kasama na mailabas lahat ng mga problema natin. Kaya mas okay na po na may kasama po talaga tayo guys. Yung may intindihan po tayo sa lahat ng sitwasyon natin. Kasi sino naman pong magtutulungan kundi tayo lang po, di ba?
ayun po guys, nakababa na po ako ng train. At sa ngayon po, naglalakad na po ako papunta ng simbahan. Bale, 10 minutes ko na lang po siya lalakarin bago po marating yung simbahan. So yung panahon po ngayon guys, medyo okay naman po, medyo mahangin naman po. Pero unti-unti na pong umiinit dito sa Japan ngayon. Para po sa mga kababayan natin na lumalabas ng bahay ng ganitong kainit, ingat lang po tayo sa heat stroke guys. Dahil mahirap na pong magkasakit at magkaroon ng heat stroke. Kaya lagi po tayong magdala ng tubig or mga Pocari Sweatman para yun po yung suibon na iinumin natin. Ang ibig sabihin po ng suibon guys sa Tagalog, ito po yung iniinom natin para hindi po tayo ma-dehydrate at ma-heat stroke. So example po ng suibon guys, yun po yung Pocari Sweat, yung mga Aquarius. Tsaka marami na pong nabibiling suibon ngayon sa mga convenience store, kahit saan po yan meron. Dahil nga po summer na po dito sa Japan. Di bali guys, next na vlog ko ipapakita ko po sa inyo yung itsura ng suibon. Yung Pocari Sweat, alam niyo lang po yun eh. Basta yung mga yung mga nakaka-hydrate po na inumin. Hindi lang po basta tubig. At ang nihongo nga po pala ng heat stroke ay tinatawag na netchusho. So netchusho, ibig sabihin po niyan ay heat stroke. Yun po yung nihongo. Yun po yung nihongo niya. So ayun po guys, dito na po ako sa simbahan ngayon. Papasok na po tayo dito. So papasok na po tayo ngayon guys, para makaupo po tayo. So ayun po guys, kakatapos ko lang po magsimba ngayon. Lalakad na ulit ako dito guys para po sumakay ng train. Tabang pasyal muna po tayo saglit bago po umuwi ng bahay. So ganito lang po yung buhay ko guys tuwing linggo. Yun po, nagsuot na rin po ako ng sombrero guys kasi sobrang init na po dito talaga, tsaka maaraw na po. Buti po sa loob ng simbahan meron po silang aircon eh, kaya medyo malamig po sa loob. Tapos maglabas naman po, grabe po yung init. Okay po guys, nakababa na po ako ng train at nandito po ako sa may Namba para po makakain ng ramen. Tuwing Sunday nga po pala guys, ang dami pong mga taong nagdadagsaan dito dahil nga po day off po nila at lahat po sila namamasyal dito. Ako naman po, maghahanap lang po ng ramenan dito para po makakain. Actually guys, yung ramen po dito, yun po yung pampalakas ko pag sasabak na ulit sa trabaho. Hindi ko rin po alam kung bakit kasi po yun na po yung nakasanayan ko guys. So ayun po guys, kakatapos ko lang po kumain ng ramen at wala pa rin po pinagbago. Masarap pa din po yung ramen na pinagkainan ko guys. Kaso nga po, pinagpawisan nga lang po ako kanina dahil mainit na po. Ganun po talaga guys, pag mapa summer man or winter, kumakain pa rin po ako ng ramen dahil favorite ko po na Japanese food yan. Doon lang po kasi ako kumukuha ng lakas guys sa ramen. Kaya yun po yung sikreto ko kung bakit okay yung katawan natin at iwas rin po yan guys, at iwas rin po sa pagod at stress itong yung ramen na kinain ko.
Ay, so anyways, maglalakad muna po ako saglit bago umuwi ng bahay dahil sulitin ko po itong araw na ito. So ayun po, bago muna po ako umuwi, kaan muna ulit ako dito sa grocery para bumili ng babaunin ko bukas. Bali siguro bili na lang po ako ng luncheon meat para pambaon din bukas. Tsaka mura pa po at medyo marami pa po yung servings ng luncheon meat. Ito, kuha po tayo isa. Ito na lang po yung bibili ko guys. Oras po natin ngayon guys. Ayan po, 7:20 na po ng gabi. Magsi 7:30 na po. So tignan nyo naman po yung araw dito. Hindi pa po madilim dito guys. Parang ganito pa lang po yung oras ng sunset nila ngayong summer dito guys. Ayun po, tignan nyo naman po yung 7:30 na na panahon dito. Hindi pa po naggagabi. Ayun po, naka-uwi na po ako guys. At medyo maliwanag pa po sa labas. Hindi pa po nagdidilim. Time check po tayo ngayon guys. Ayun po, 7:30 na po ng gabi, 7:30 na po. Kanina po, yung last na punta natin doon, 10 minutes pa po nun eh. Kaya medyo maliwanag pa po nung kanina. Tapos ngayon po, ayun po, ngayon na po nagdidilim. Kung kailan alas 8 na po ng gabi. Ang gagawin ko na lang po ngayong araw guys, lulutuin ko na lang po itong luncheon meat na nabili ko kanina sa Yomo para may babaunin ako bukas. Tsaka kakainin na almusal. Dahil medyo tinatamad na rin po akong magluto. Naisip ko na lang po na gusto ko na lang po munang magpahinga para po bukas balik trabaho na ulit. Ayan po, nahiwa ko na po itong luncheon meat natin. Bale, piprito na lang po natin sa mantika.